Hi everyone! Welcome back to my channel, and today sasagutin natin ang isa sa mga request ng ating taga-subaybay dito sa ating YouTube channel. At ito ang request niya, no? So shoutout pala kay Sir Ariel Cunanan. Sabi niya, paggawa naman po ng new video, yung may coasting na, salamat po. Sa pagpapatakbo ng ganitong klaseng negosyo, hindi lahat ito tungkol sa kalidad ng pagkain na ino-offer natin sa ating mga customer. Kasama din dito ang gastusin or costing and pricing kung saan dito natin malalaman kung tayo ay lugi or kikita. Sa negosyong ito na Paris Mami Canto style, pare-pareho tayo ng concept, pero pagdating sa gastusin ay magkakaiba na ang konsepto natin. Dahil nga mayroon tayong kanya-kanyang version at diskarte sa pagluluto. At sa pagluluto natin, mayroon tayo mga dapat bilhin at ito ay may kaakibat na gastusin. Ang gastos ay usually kailangan natin ito sa pagsisimula para tayo makapagtinda at kumita. So dito na papasok ang ating tinatawag na costing. Simulan natin sa mga gastusin ang kakailanganin natin sa pagluluto, no? So ito po ay ribs, 4 na kilo, 195 per kilo times 4 equals 780. Next, huhugasan ng ribs, pakukuluan sa 20 liter na tube. Ilagay natin sa miscellaneous ang tubig. So 33.33 ang magagamit namin sa isang araw dahil nagbabayad kami ng 200 pesos sa isang linggo. Next, sirloin, 325 per kilo times 9 kilos na ginagamit namin, 2,925 ang total. So ito yung part na medyo malambot at hindi mo na kailangan patagalin pa sa pagpapakulo. Dati po ito ginagamit namin yung round. So since na-experience namin na mas maraming kumakain right after maluto, nag-switch kami sa sirloin dahil mas mabilis itong lumambot. Next, tuwalya ng baka, 170 per kilo. So 1 kilo lang nagagamit namin. Ganon din ang balat ng baka. 170 din ang kilo, 1.5 lang gamit namin, total of 255. Next, ruffle fats, 136 per kilo, 1.5 kilo lang ang ginagamit namin, total of 202. So ito po yung ginagawa naming chicharong bulaklak. Next, itong taba ng baka, 120 per kilo, 4 kilos lang ang binibili namin, total of 480 pesos. Next, isaw, 230 per kilo, 1.5 kilo lang ang binibili namin, total of 345. Ito po ang mga isiniserve namin sa Goto Pares. Once na nailagay na natin ang mga karning palalambutin natin dito sa tubig, naglagay na rin kami ng 1 at kalahating cups ng asin para magkaroon na kaagad ng lasa at nakakatulong daw ito sa pagpapalambot ng karne. Asin, approximate 5 pesos lang magagamit natin dito, no? Next, instead of using herbs and spice like cinnamon bark, star anise, gumamit na lang kami ng tanglad. Ayan, so mas mura ito. Approximate 2 pesos lang magagamit natin dito. So simple lang, hugasan lang natin at pupukpukin ang dulong part para mag-infuse pa itong aroma kapag inilagay na natin dito sa nilalaga nating karne. Once na nailagay na natin, takpan muna natin at nag-prepare kami ng atsuete seed. Approximate 30 pesos ang magagastos natin dahil kakailangan natin ng iba sa pagluluto ng Java rice. Simple lang gagawin natin, dilute lang natin sa mainit na sabaw hanggang sa maghiwalay ang kulay at pwede na nating lagyan itong ating nilalaga para magkaroon na kaagad ito ng magandang kulay. Alam ko marami sa atin ang hindi gumagamit ng atsuete, no? So optional lang ito. Kaya kami gumagamit neto dahil nga po meron kaming Goto Pares na siniserve. No worries kung hindi kayo gagamit neto, pero ito ay nagbibigay ng kaakit-akit na sarap sa ating mga pagkain. Pagkatapos kang malagyan neto, takpan lang ang kaldero, hayaang kumulo hanggang sa lumambot ang karne. Approximate 2 hours bago lumambot ang mga ito. At habang nagpapalambot tayo, ipiprepare natin ang iba pang mga sangkap. Katulad netong sibuyas, 40 pesos, celery, 40 pesos, red bell pepper, 20 pesos, luya, 10 pesos, siling haba, 10 piso, leeks, 200 pesos, halatang ito ang may pinakamaraming nangangailangan. Kalamansi, 60 pesos, ito po ay 1 kalahating kilo. Beef cubes, 6 pieces para ito sa 2 sala. Magic sarap, 3 pack para sa ating sinaing, 1 pack mini bag, 18 peso, 5 pack plastic labo, 50 peso.
2 kilo ng cornstarch 100 pesos, 1 kilo ng harina 40 pesos, 3 pack na plastic na baso 54 pesos, 1 kilong plastic na kutsara 100 pesos, 1 kilong garlic granule 130 pesos, 8 kilo na Mickey noodles 352 pesos, ground pepper 20 pesos, chili sauce approximate 100 pesos, toyo 5 pesos. At syempre meron pa tayong gas na gagamitin ng motorcycle papunta sa palengke at pabalik. 50 pesos plus gasol 150 pesos. Total of 1,676.3. So i-check muna natin itong ating nilalaga kung lumambot na nga ba ito after 2 hours. Once na hindi pa sapat sa inyo ang lambot ng karne, pwede nyo naman po i-continue ang pagpapalambot nito, no? Pero kung okay na ang 2 oras na pagpapakulo or pagpapalambot nitong karne, pwede na itong hanguin. Para malinis muna itong sabaw na ating gagamitin sa ating pares mami, no? Sa diskarte na pagpepresyo ng ating menu, dapat pag-aralan muna natin ang porsyento ng gastusin natin. Ganun din ang profit margin. At make sure ng mga menu natin ay napresyohan natin sa paraang kikita ang ating mga negosyo, no? Pero hindi dapat ito na ikatatakot ng ating mga customer na baka hindi na sila tuluyang bumalik. So ayun, magpepresyo tayo ng naayon lamang sa kakayanan ng ating mga target na customer at base din sa ating costing. Next, lechong kawali, 190 per kilo times 6 kilo na bibili namin, 1,140. So total natin, mga karning nabili namin, 6,297 plus miscellaneous expense na 1,673.33, total of 8,343.33. So wala pa dito ang bigas natin, ano. Next, pagkatapos malinis itong sabaw, inilagay na kaagad namin itong mga sangkap. At ibinalik na kagad itong mga karne dito sa sabaw para pakuluin ulit, ano, at timplahin. Ayan, naglagay tayo ng half cup of dark soy sauce para gumanda naman ang kulay ng ating pares. Ito talagang ginagamit sa pagpapares, yung dark soy sauce. Link will be posted sa description box kung saan ito mabibili. At isinunod na rin naming ilagay itong mga hiniwang laman at taba, no, para hindi na kami mahirapan sa pagsiserve. At sa pagsiserve natin, kailangan natin ng mabilisan, lalong-lalo na kapag dumarami na ang tao. Next, nag-add na rin kami ng mga approximate 1/8 cup ng betchin. Ganon din ang 3 pirasong beef cubes. And imimix lang natin para mag-centralize na itong lasa ng ating pares. And nag-add kami ng another 1/4 cup ng asin, ano. So ayan, titimplahan nyo lang ng naaayon sa inyong mga panlasa. Next, nag-prepare na kami na itong slurry natin or itong cornstarch. Ganun din ang harina, and then nilagyan natin ito ng 10 liter ng tubig or mas higit pa dahil pupunoy natin ang ating kaldero ng sabaw, ano. Ayan, so pagkatapos natin lagyan ng tubig ito, imimix lang natin ito. Approximate 1 kilo ang inilagay nating cornstarch and kalahating kilo naman ang harina, no. Next, imimix lang natin ang mabuti para hindi ito mamuubuo, no, once na inilagay na natin dito sa sabaw. Ayan, so hahaluin lang natin habang inilalagay natin ito sa sabaw para ma-centralize na itong lapot ng ating sabaw, no. Make sure din na kumukulo itong sabaw bago nyo ilagay itong mixture ng cornstarch and harina. So ayan, approximate 60 liter or 3 galon itong tubig ng ating sabaw, ano. At pwedeng-pwede na itong iserve. Ito ang unang batch ng aming pagluluto at nauubusan ito ng sabaw around 9 o'clock. Kaakibat nito ang natitirang laman kaya kailangan naming gumawa ng second batch na sabaw, total of 60 liter with the same procedure, no. Next, gawa natin ang costing itong bigas. Sa unang batch, nagsasayang kami ng 15 kilos. So, 55 ang per kilo neto. Total of 825 ang gasto sa unang batch. At ang second batch namin, nagsasayang kami ng 10 kilos times 55 per kilo. Total of 550 pesos ang expense namin para sa second batch. Ang total ng bigas na sinasayang namin araw-araw ay 25 kilos at ang presyo neto ay 1,375 pesos. Ito ay nasa presyo ng palengke. Once na bumili kayo ng bulk, mas makakamura kayo, no?
Ito nga pala ang aming food court, ano? So hindi na namin ito ginawang kaakit-akit dahil mas napapansin lang ng ibang tao. So nagkakaroon ng problema at aberya. Ito naman ang dati naming food court na sobrang sumakit ang mata ng ibang tao dahil sa logong ito. So advice ko sa inyo, kung isa lang naman tayong vendor, wag na nating pagandahin masyado ang ating food cart para hindi tayo mapansin. Ano? Hayaan nating mapansin ang sarap ng ino-offer ng pagkain sa kanila hanggang sa tumatak sa isipan nila. At sa gayon saan ka man pumunta or lumipat ng lugar ay maalala at maalala ka pa rin nila. Dahil yan ang pinaka-major part dito sa food business. Ang kalidad ng pagkain, kailanganin natin ang higit pa sa masarap na pagkain ang i-offer natin para maging competitive tayo sa iba, no? Dahil nga sa panahon ngayon, sobrang saturated na, lalo na sa mga market or dito sa kalye, ang ganitong klaseng food business. Next, computin natin ang total expense natin sa buong araw. So, mayroon tayong karne, 6,297, miscellaneous expense, 1,676.30, bigas, 1,375, total of 9,348.30. Next, magalat tayo ng 1,000 pesos para sa labor and other expenses or sa tinatawag na ika po na kailangan naming bayaran. Total expense is 10,348.30. Next, punta tayo sa kung magkano ang kikitain namin sa isang araw. Sa isang araw, nakakapagpaubos kami ng up to 250 pairs ng serving. Ibig sabihin ng pairs, kunyari, pares with rice, mami with rice, bulaklak with rice, lechon kawali with rice, kanyan yung pairs, diba? At ito naman ang price list ng aming menu, no? So, nagre-range siya from 40 pesos up to 145 pesos ang presyo ng bawat item. Lahat naman na nandito sa menu ay bumebenta, pero ito ang best-selling namin, ang chicharong bulaklak at ang lechong pares. Ayan yung mga best-selling namin, ano, maliban sa pares. Okay, meron kaming 250 serving na na-sold in a day. Minultiply ko lang ito sa 70 pesos na presyo ng pares. Presyo lang ito ng in-between dito sa ating menu pricing. Kasi hindi naman lahat na araw nakakabenta tayo ng mami with rice kung saan may mas mababang presyo, o kaya hindi naman lahat or buong araw nakapagbenta tayo ng overload na may mataas na presyo, kundi dito lang tayo sa middle, no? So ito muna ipipick up nating price. Ito times natin sa number of serving na nasold natin. Approximate, meron tayong gross income na 17,500. Next, ibabawas natin dito ang cost of expenses or yung puhunan natin na ginamit, ano? So, minus 10,348.30 ang expense natin. Total of 7,151.7 ang net income natin. So, possible na net income every day. So, mayroong pagkakataon na bumaba ito, no? Lalo na kapag matumal ang panahon. Nag-gross lang kami ng up to 14,000. So, ang kita nakadepende pa rin ito sa panahon na, no? Minsan matumal, minsan malakas. Ganon din sa diskarte ng pagbebenta natin, lalong-lalo na sa pagtatakal, ano? So, nakadepende pa rin sa diskarte nyo ang kita nyo. At kung nagtitinda ka ng 24 days sa isang buwan, more or less meron kang kitang 171,640. Kagaya ng sinabi ko, maraming pagkakataon na ito ay bumaba since hindi naman lahat na araw ay malakas, ano. Nakadepende pa rin yan sa araw at sa diskarte ng pagtatakal mo. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you next time. Bye!